At this point, let's get updates from the Senate, now busy with the 2026 budget, soon up for BICAM proceedings. Mobile journalist Merimon Reyes joins us live from the upper chamber. Merimon, ano ba ang nakakasag ngayon sa Senado ukol sa budget? Ladies, magandang gabi. December 12, 13, and 14, ngayong weekend, yan yung schedule supposedly ng BICAM. And so far, ang alam natin is gagawin ng BICAM Conference Committee sa PICC. And nasabi dito na Senate President Tito Soto, wala raw weekend para sa mga kongresista maging sa mga senador, lalo pat inaasahan nila na posibleng maging malalim ang usapan dito, especially doon sa unprogrammed appropriations, kung saan dito sa Senado, malaki ang na-slash nila, ang natira na lang dito for foreign assisted, pero sa version ng GAB ng House, nananatili pa rin yung unprogrammed appropriations even for locally funded projects. Pero so far, masaya ang karamihan sa mga senador na nakausap natin, lalo pa lumalabas na education budget ang 2026 national budget sa Senate GAB dahil doon sa 6.7 trillion pesos, over 1.3 trillion pesos ang nakaalat para sa education sector. At dito, binibigyan nila importante, this 91.24 billion pesos higher than the House GAB pagdating doon sa budget allocation sa edukasyon. And ang augmentation nila dito, it would benefit yung funding ng classroom construction, yung pagpapalakas ng capacities ng mga SUCs, mga state universities and colleges, and even yung kanilang yung DepEd school-based feeding program. Diyan meron nakalated na over 28.6 billion pesos. And so far kasabay niyan, yung ilan pa yung health sector, malaki rin ang ibinigay dito, lalong-lalo pinaprioritize nila ang zero balance billing with 62.66 billion pesos na allocation. Sa House, 53.3 billion pesos ito. And then ang pinapalakas din nila dito yung specialty, yung specializations ng ilang mga ospital, lalong-lalo para ma-access ito ng mga normal na Pilipino. Even ang disaster recovery, ang NDRM fund, increased ito ng 14.82 billion pesos. And sa DPWH, malaki ang na-slash. Ang budget na lang na DPWH, 570.48 billion pesos. And this is 53.99 billion pesos lower than the House GAB. And tinitingnan nila dito, mas masisiguro nila hopefully kapag naisa pa sana talaga for the year 2026, itong budget lalo na sa public works, hindi na lang magkakaroon ng anomalya sa paggamit. Ladies. But I know we've heard so many assurances, no, also from the Senate. I was just wondering kung meron bang nagtanong kung bakit hindi nila binabaan yung amount. Diba? Parang they stuck to the same amount, 6.793 trillion. Kasi ang laki na nung utang natin. Oo, totoo yan. Pero so far, pagdating kasi dyan, nakadepende pa rin daw talaga sa fiscal space. And ang pinakaginagawa nila dito, yung mga kailangan i-prioritize, for example, sa version ng Senate doon sa kanilang GAB for the 2026 national budget, education sector ang pinakamataas ang nakuha pondo. And even sa history daw ng Philippine budget, ito raw yung first time na sobrang taas at pinakamataas ang education sector. Pero ang yun nga ang inantabayanan din ni na Senator Sherwin, kung by BICAM daw, from BICAM, magkakaroon pa raw ba ng questions o magkakaroon pa ba raw ng adjustments doon sa allocation ng pondo. Pero kung sakali man, dapat daw ma-justify talaga ito. And kung sakaling magkakaroon ng requests pa daw o ng pagpapataas pa o pagdagdag pa ng pondo sa isang certain certain item doon sa GAB, kailangan na ma-justify ito and still no promises pa rin kasi yung fiscal space na meron, ito at ito pa rin yun. Kasama na rin dyan yung pagkukonsider nila sa mga deficiencies o yung mga pending na mga loans, pending na mga utang, yung mga bayarin. Kaya for example, nung ibinalik din yung pondo, yung sa 4-piece program, malaki rin yung ibinalik nila doon dahil meron pang deficiencies na kailangan ding bayaran. Kaya though walang ibang naging explanation dito sa Senator Sherwin, pero still, yung ginawa nila ngayon for the House version, Senate version, yung kailangan i-prioritize, yun ang dapat i-prioritize. And ang pinakapambawi na lang nila, yung slashing ng budget ng public works para raw masiguro na hindi na talaga ito maaabuso. Even yung special provisions, for example, yung pagpapagawa ng classrooms, ibababa na ito sa LGUs at tinaaral din nila yung pagbibigay ng capacity nga sa mga paaralan para sabay-sabay na raw yung paggawa. Kasi for example, sa classroom, ang laki-laki ng backlog pagdating doon sa kailangan ipatayo sana ng DPWH. So ngayon, ito na yung pinakamabilis na paggamit at sana nga raw masiguro na magagamit ng maayos itong allocated na funding sa iba't ibang mga sektor.
So, Mary Mon, pero dun sa version ng Senado, wala na yung sa GIP na funds, di ba? Tinanggal nila yan? And ang isa pang tinanggal talaga nila is yung sa unprogrammed appropriations. Dito sa Senate version, they cut it by 68.667 billion pesos. So kung i-compare sa House, 243.222 billion pesos ito. So sa Senate, naging 174.55 billion pesos. And ang halos ang niretain nila, na lang nila talaga dito is for the foreign assisted projects. So ito, plus yung iba pang mga ginawang slashing sa Senate version, inaasahan nila na posibleng magkaroon talaga ng dialogue or conversation sa counterpart nila sa House this BICAM weekend. Pero ang sabi ni SP Soto sa kanilang timeline, December 12, 13, 14, kung mag-extend siguro by 15 pero as much as possible, ayaw raw nilang ma-extend na beyond December 14. Kasi ang habol nila, nausog din ang legislative calendar dito sa Senado na nakuha natin. Imbes na matatapos na ang session by December 19, by December 23 matatapos ang session dito. Adjourned muna siya dahil sa December 22, they hope to ratify yung enrolled copy na ng bill. Hindi na yung parang summary. So ibig sabihin, they need to give more time sa pag-print para yung ira-ratify ng Senado pati ng mga kongresista sa House is yung enrolled copy, yung full copy na ng pinagkasunduan ng BICAM. So yun yung hopefully malinis na raw, justified na raw, at wala na raw mag-question by 2026. Yan yung, clarify ko lang, Mary Mon, yan yung sinasabi ni Senator Win, no, na never pa nagagawa, correct? Na i-upload yung buong kabuuhan ng Senate Gab. Yan yung transparency, yan yung at yung itong pag-print out, yung sa para ang i-ratify nila is yung enrolled bill. Sabi ni SP Soto, ito daw yung first time na gagawin. Kasi usually ang ginagawa raw dyan, yung nare-ratify daw, it's either parang summary copy lang daw ito nung pinaka-bill. So ngayon, ang gagawin nila, ipiprint daw lahat para full copy talaga. At lahat yun pwede para busisiin at masiguro na walang mababago. Kaya sabi rin ni SP Soto, wala raw small BICAM, wala raw small committee. Everything will be done on the table. Lahat may furnished copy. And even the public will have access to this. Kasi simula't simula nung in-establish nila yung transparency efforts ng Kongreso, ng Senate, saka ng House, lahat ng documents, lahat ng transcripts ng hearing, yung budget debates, lahat uploaded sa transparency portal ng Senate at ng House of Representatives para mas masilip din daw ito ng publiko. So ito yung naging niche for this year pagdating dito sa paghahawak ng panukalang pondo ng bansa. And sabi nga nila, sana nga raw sa mga susunod na taon, tuloy-tuloy na raw itong transparency effort sa pamahalaan.